Magandang gabi po sa aking mga kababayang Pilipino dyan sa Pilipinas at kung saan man kayo naroon ngayon sa mundo. Ito po ngayong gabing ating topic, ang ating pick-up news. Bago po ako magsimula, batiin ko lang aking mga kaibigan at mga viewers na nandito na si Sir Rob Oy, si Best Friends, Sir KB, si Sir Hero, Sir Al Olalia. Magandang gabi po sa inyo. Ano nga pala ngayon, Halloween. Happy Halloween po sa inyo dyan, kung saan man kayo naroon ngayon sa mundo at dyan po sa Pilipinas. Ito po ngayon yung ating topic. Ito po tungkol sa pagpupunta ng Prime Minister ng Japan dyan sa bansa natin, si Kishida nga po, no? Itong November 3, dyan sa Pilipinas, 3 days ata, dyan sa bansa natin. At naobserbahan po natin parang may mga tao at may mga grupo na ayaw dito, no. Isa na nga po doon yung China, no, tapos yung alam niyo na po, mga Duterte, di ba? Nakita niyo naman diyan sa ating thumbnail ay yung mga grupo po na yan ayaw po na magkalapit ang Pilipinas at ang Japan. Meron tayong video, i-play lang po natin. Teka lang po at play lang natin yung video. Hindi pala ito po yung video. Yan yung video natin. I-play ko lang po. Andiyan pala si Sir G's tsaka si Sis Best Friend. Akyat na po kayo kung gusto nyo. At i-play lang po natin yung video, no? Japanese Prime Minister Fumio Kishida set to deliver a speech before a joint session of Congress when he visits Manila. Kishida said magsasalita sa Kongreso ng Pilipinas pagdating niya diyan sa bansa natin, naka-line up po. Play lang po natin, Pakitin lang po natin muna si Sir G's at bago natin i-play yung video. Sir G's, magandang gabi po. Play lang po natin yung video. Happy Halloween po, sir. Andyan po ata siya pero hindi pa umaakyat. Ayan yung natin ngayon. Special episode. Halloween version. Hindi ba? Bakit tama ba yung groundbreaking? Hindi ba yung session sa Kongreso yan? Pakinggan po natin, sir. Parang ito ina-explain nila sa video. Ewan ko lang. Kasi yung Prime Minister, sa 4 pa yan ito po nakasulat na 3 ata. Sige. Play lang po natin, address is scheduled for November 4 at 11 a.m. Teka lang, hindi yun naka-video. November 4. November 4 pala. Ako pala yung mali. Kaya lang po. Yung session yan ng Kongreso Sa 4 yung joint. Sa 3 siya pupunta dyan, pero 4 ata yung Kongreso, sir. Is scheduled for November 4 at 11 a.m. Philippines. Is scheduled for November 4 ulitin po natin, before a joint session of Congress when he visits Manila. Kishida's address is scheduled for November 4 at 11 a.m. Yung address niya po sa Kongreso, November 4. Pero 3 siya, dyan. Pupunta. Ano po, sir? Saan sila mag-groundbreaking? Sa sa Pilipinas po. Meron po yan sigurong may mga sasabihin na important. May mga anuhin siya na ano tawag dito, yung libreng mga Coast Guard na barko ata. Hindi ko alam, sir. Hindi, kung groundbreaking, de building ang itatayo. Teka lang po, dito po sa nandito siya sa teka lang saan ba yun? Screen share natin. Dito po, sir, Ayan ay nawala. Ito. Official visit po kasi, sir. Kaya dyan niya po joint session tsaka yung may sasabihin niyan
Hindi na po natin siguro unahan sila kung ano. Pero halos alam ko na po yung kung ano sasabihin niyan. Nakita ko po kasi sa news ng ano to, in Japan, no? Mag-ano daw po sila, magbibigay ng yung radar nandito na, 'di ba? Yung radar natin ng yung binili natin sa Mitsubishi. Tsaka meron pa sasabihin niyan, merong surprise sa mga Pilipino. I-play po kayo natin, sir. Pakyatin lang natin muna si best friend. Si Isma Casey nandiyan na. Andyan na. Hindi ko po nakita eh. Nandito si andito na pala. Nandito siya po. Good evening po, Ma'am S. Makise. Happy Halloween po sa inyo. And si best friend nakakyat na. I-play lang po natin yung video natin para malaman po natin. AM Philippine time. Senate President Juan Miguel Zubiri says the Japanese premier's visit will strengthen cooperation between two allies in confronting common challenges. Zubiri personally invited Kishida to the country during the Senate delegation's visit to Tokyo last April. Sir, first time po ng Prime Minister ng Japan na magtalumpati sa ating Kongreso. Yun sila eh. Meanwhile, House Speaker Martin Romualdez sees Kishida's visit as an opportunity to explore new doors of collaboration that will benefit both nations. Romualdez expects discussions on a wide range of topics, such as ways to strengthen bilateral relations and initiatives for maintaining global peace and prosperity. We begin with a... Ayan po yung video natin, hanggang dyan na lang kasi iba na po yung news neto. Kaya hanggang dito po, no, sir. Ito po para sa akin, maganda po to, mayroon tong surprise. Kaya na huwag na natin unahan, sir. No? Pero alam ko po, yung magdo-donate yung yung Japan ng Coast Guard na vessel sa Pilipinas, yung malalaki. 10 ata yun. Ilan yun? 10. Do-donate nila? Donate po, walang bayad. Yung malalaking barko, yung, di ba meron tayong Coast Guard yung maliit, tapos yung dalawa lang yung malaki? Di ba? Yun yung 10 ata nun eh, yung malalaki. I-donate lang sa Pilipinas. At saka marami pa pong iba. Pero hindi pa natin kasi sure na kung ano yung mapapagkasunduan nila. Pag maganda po yung mapagkasunduan nila, marami po yung mabibigay yung Japan. Yan po yung aking naobserbahan. At saka sana magtuloy-tuloy kasi win-win situation po ngayon sa Pilipinas tsaka sa Japan. Yung ekonomiya nila bumabagsak kasi 'di ba na sila doon, na maraming kumpanya nag-invest doon sa China at nalulugi ngayon kasi meron nilalagay na patong yung yung Amerika. Hindi po, tsaka sa yung Amerika po, 'di ba, yung semiconductor ay mahigpit po nilang ipinagbabawal na doon yung mga advanced na semiconductor na export doon sa China, no, pati nga yung mga machine na gumagawa ng semiconductor ay pinagbawal po export doon sa China. Kaya mahirap po, no, semiconductor kasi yung puso, lahat ng mga bagay-bagay, produkto sa buong mundo gumagamit po ng semiconductor. Pag inanuhan po yan, pag inanuhan ng Amerika, pinagbawal, mahirapan po yung mga kumpanya, no, kumuha ng semiconductor at ilagay sa produkto nila. Kaya nahirapan po, yung naapektuhan yung Japan. So dito bagsak na yung yung ekonomiya, at alam niyo naman siguro pati yung yen umano po, no, ang tawag dito, bumaba. Kaya hirap po yung Japan, yung ekonomiya. Pero ayan, yung Pilipinas, sana nga dyan ilagay sa bansa natin yung mga factory na nandun sa China, no? Hindi, kasi nung minsan parang natinig ko nga yan eh. Punta tayo ng may kumpanya magtatayo rito na galing sa Japan eh.
Sana nga po, no? Hindi ko lang na masyado kung anong kumpanya yun. Mm. Parang ano bang motor yun? Mitsubishi? Yung Mitsubishi, kakaalis lang sa China eh. Parang hindi ganun eh. Nag-pull out po yung Mitsubishi doon sa China. At ano na nila. Meron kasing law yung China na yung anti-spy law nila doon eh. Lahat ginagawa nilang spy. Kaya nahihirapan doon gumalaw yung mga kumpanya. At siguro ayan napupunta sa Vietnam, karamihan sa Vietnam napupunta. Sana nga po pupunta sa Vietnam eh. Pero sana makakuha tayo, makahatak dito ng kumpanya ng Japan kasi chance na po natin 'yan at sana diyan gawin yung mga produkto sa atin diyan sa Pilipinas para magkaroon ng trabaho yung mga kababayan natin. Chance na po to ng bansa natin eh. Chance, ang laking chance. Tapos industrialized, 'di ba, yung Pilipinas. Ito po, pero wala po ba kayong naobserbahan? Meron natang merong news na ayaw na magkasundo at ayaw nila against sila na pumunta sa Pilipinas si Kishida. 'Di ba? Meron news na yun. Pupunti pa naman sino nga ayaw eh. Yung China po. Umaayaw yung China. Nagagalit sila. Oo. Ewan ko lang kung alam ni sis best friend. Andiyan pa ba siya? Andiyan ka pa ba sis best friend? Parang wala. Ako nakatingin. Ano pa ningin mo? Merong news na ganun, di ba? Nagagalit yung China kasi pupunta sa Pilipinas si Kishida. Mahilig naman makialam yun basta pagka hindi pabor sa kanila or naiinggit or insecure, gano'n siya. Nainggit pala sila. Kasi sir, malaking kawawalan ito sa China ng trabaho, no? At saka mapapatibay lalo yung samahan ng Japan at saka yung Pilipinas. Oo, at yan na nga. Siguro meron kasi tayo, sir, alam niyo po ba 'yun? 'Di ba wala tayong radar? Wala tayong radar na pangbantay sa mga kalaban ng mga eroplano. Meron na tayo, bumili tayo ng 3 dito sa Japan, bumili po. Ngayon yung una na nabigay na sa Pilipinas, meron pang 2. Kailangan po yun, sir, kasi yung meron nga tayong FA-50 na fighter plane, pero pag wala kang radar, walang kwenta rin yun. Pag maiksi lang kasi naabot ng radar doon sa doon sa mismong eroplano, fighter jet, FA-50. Pag meron kayong pangmalawakan, nakaka-cover niya yung malawak na lugar, mas maganda po at malayo pa malalaman na ng ating mga military na kung kalaban yung eroplano na yun or hindi. Nakabili po tayo sa Japan ng radar na yung advanced na radar. Opo. Yun yung ating isasabi ni Kishida. Tsaka meron silang law na gagawa ng teka lang po tingnan natin dito sa screen share. Meron nata dito sa dito sa ito na nga ito yung nakikita niyo po, sir. Ayan Oo. Tapos meron pa tong merong news kanina kung ano yung wala ata dito sa Japanese sa Japanese ano ba yun? Teka lang, meron to dito na news. Nikkei News nabasa ko po kanina, meron Nikkei News, nawala na siya. Nikkei na news Teka lang. Dito pa yan. Ayan nakikita niya po, sir. Yung Nikkei News. Ano yun Wala na. Nawala siya. Puro na. Ay, nawala. Meron may law yung Japan
na sa like-minded countries pwede silang mag-export ng mga kasangkapang pang-militar. Ito pag-uusapan nata nila na kung pumayag yung dalawang bansa ay isasama na nila yung Pilipinas doon. Pag masama tayo, marami po tayong makukuha sa Japan. Halos libre na siguro. Etong mga Duterte siguro at China, alam nila yun nawala na po wala na dito yung news na yun ayaw nila kaya parang galit na galit ayaw galit na galit na pumunta sa Kishida kasi official po yun official visit ng Prime Minister ng Japan sa bansa natin. Ayan. Sana ba yun? Teka lang po ba't wala na dito? Wala na yung Nikkei. Nawala yung Nikkei. Kanina nakita ko pa yung news na yun Nawala na po siya. Pero alam naman natin kung ano yung nagagalit yung China, tama po yung ginagawa ng Pilipinas. Kasi galit yung China Ayaw nilang pumunta sa bansa natin si Kishida. Batahimik ata si sis best friend. Andiyan pa ba si? Cat and mouse. Cat and mouse. Anong cat and mouse? Nagipag ka. Siya ata yung sir. Nagbabantay para hindi tayo madidos. Para hindi tayo ma-hack. Kasi yung live natin hinahack pag nagsasalita tayo laban sa mga DDS, di ba? Malawak na yung nila mga spy nila yung spy, ayun para may nawala. Nung sinabi natin may nawala. Naging 11 na lang tayo dito. 11 yung nanonood. Merong CCTV sir, ayaw lang mag-comment. Wala tayong magawa pag yan yung gusto nila pero ayun, may nakabantay sa atin sis best friend IT. Kumusta na po dyan sir? Okay sa busy ba kayo dyan sa Halloween? Hindi kami lumabas. Masyadong matraffic. Matraffic. Hindi ka nagpunta sa sementeryo? Undas sementeryo. Sementeryo lalo na. Lalo na. Hindi. Nandito si Sir Al tsaka si Ma'am S. Akyat po kayo kung gusto nyo. Andito naman yung yan dyan yung hagdan. Wala si ate. Nakatulog na naman yun sir. Kasi? Medyo tinatabad na yata si Ma'am G. Busy po yun. Kasi Halloween. Yung mga anak niya siguro kasama niya. Na kasi ilang oras na doon sa anong oras na doon sa Australia. Ano sabi? Kaya nga sana nga tama yung si Sir Al. Sabi niya level up sana wages para agapay sa mataas na bilihin. Ayun nga po Tapos sana yung dito ginagawa po sa Japan, binababaan yung tax, bababaan pa ata yung Shohizei. Yung alam ni Ma'am S. Yung nagpaplano po sila ng bababaan yung Shohizei, pero yung Boeihi, alam niyo po yung Boeihi, yung budget ng military tataasan. Kaya nagagalit yung mga tao. Kasi gagawin nilang 2% ng GDP yung budget ng military ng Japan. Kasi mababa po dati pero marami ng magagandang gamit yung Hapon, pero 1% lang yun ng nila GDP. Ngayon gagawin kagaya ng mga bansa ng NATO, gagawin 2% ng GDP nila yung nakalaan na budget para sa military. Tataasan po. Kasi nandiyan nga yung China, Russia, di ba? May problema din po sila sa Russia. Yung sa Hokkaido na teritoryo nila, ayaw ibalik sa Japan yun.
kinuha na ng Hindi, ano ng bakit hindi ba sa Japan naman talaga yung Hokkaido? hindi yung sa taas po sa Saharin ata tawag nila doon eh. Meron pang kinuha yung World War II kinuha ng ano ng Russia. Sa Japan yun pero nung World War II nandoon na nag ano yung mga Hapon, yung ano yung mga Russian ayaw na umalis. Ayaw na isauli sa Japan ano. Yung tsaka lahat po yung ano yung tangke de guerra ng Japan, tsaka yung F-15 na fighter jet nila nandoon nakatutok sa ano yun nung Cold War pa nandoon sa karamihan sa Hokkaido naka-station. Kasi yung dati yung ano yung natatakot sila sa ano sa Russia. Malapit lang kasi yung Russia sa Hokkaido. Kaya doon nila yung fighter plane and then mga tangke de guerra nila doon nila destination. Sa atin ano sa atin kaya wala tayo sir ano. Meron lang tayong FA-50 eroplano 12 lang. Ayaw padagdagan ano, sayang. Sana pinarami nila yun eh. Ano FA? FA-50PH. Alam niyo yung fighter plane natin binili sa Korea. Diba? Pero sir, alam niyo po ba na nakapabagsak yun ng F-22 Raptor ng Amerika? Yung eroplano nating FA-50 nung nag-practice nung July ata yun. Diyan sa diyan sa bansa natin. Napabagsak ng ating piloto yung isang F-22, yung ka-practice nilang F-22 Raptor. Kaya nagulat yung mga tao. Simulation. Dogfight ba sila ng dogfight po. Napabagsak ng FA-50 lang yung gamit ng ating piloto. Yung 5th generation na F-22. Hindi nyo alam yun, sir? Oo. Sa simulation, sa practice, nagpa-practice sila ng dogfight, di ba? Tapos first time nang nagpunta yung F-22 Raptor dyan sa bansa natin, nakasali sila sa practice ng ating mga piloto. Yung Thunder. Hindi, akala ko kasi tunay, actual. Simulation lang pala. Sir, pero dogfight po yun. yun na nga. Pero hindi yung talagang actual na ano. Hindi pwede. Hindi mo pwedeng pasa. Di ba? Sir, natin yung Amerika eh. Kakampi natin yun eh. Kaya nagtaka kaya akala ko tunay eh. Yung pala simulation lang. Hindi, yung tunay na talaga sir. To? Sa practice kasi nila. Sa practice, Pero alam niyo po ba sir yung yung red flag? Alam niyo yung red flag? Yung doon nang pag maka-graduate ka doon magiging Top Gun. Hindi, may isa pa ako napupuna sa pag-take off ng mga jet fighter. O kaya maski basta pang may aeroplanong panggera. Bakit may mga bandera sila nakakabit tapos pagka mag-take off na sila isa-isa lang inaalis? Ano po yun sir? Yung tinatanggal halimbawa yung hindi ba may nakasabit sa mga aeroplano sa gilid-gilid ng aeroplano nila sa tingin ko parang mukhang apat yun sir, yun po yung palatandaan na yung halimbawa yung missile nila is live or hindi pa hindi pa hindi pa active. Yung 'di ba mayroong kulay, pag kulay pula lalagyan kasi hindi alam ko ngayon kasi color coding ang mga bomba eh. Sa kulay nagkakaalam ako anong klaseng bomba 'yon. Ang ibig kong sabihin, halimbawa nasa formation sila. Yung mga jet fighter nasa formation. Bago sila mag-take off, parang may tinatanggal sila mga maliliit na banderitas. Doon sa nila. Saan po nakalagay yun? Sa mga aeroplano nila. Sa gilid. Kasi para po yun sa maintenance yung nagme-maintain nun. Palatandaan po nila na parang may sign sila ron. May code po yun sir. Code. Hindi pa siya hindi pa siya aircraft carrier.
yung mga nagmamando ng paglipad o color coding din. May kulay. Yung puti, may green, yung may yellow, kung diba? Yung puti. May kanya-kanyang destination yun. Opo, ganun. Mayroong shooter. Ang shooter yata, dilaw ang shooter. Ano po ata yung dilaw? Hindi, ano yun? Yung nag-ano ng eroplano kung saan siya pa kailangan doon sa lugar na yun. Yun yung yellow. Yung pula, yung mga bomba. At yung puti, yun yung piloto din. Yun yung mga pilot din. Piloto din po yung kulay puti. Bakit ko ba alam yun? Hindi naman ako. Ano po yung, ano yun sir? Yung mga coding nila yun doon sa... Hindi kasi, pagka nagtitake off yung ang jet fighter, marami, pinagmamasdan ko lagi yung mga body language nila yung mga sign na sa kamay. Di ba? Kung ang hirap na uluhin nun, kung kasi nagsasign sila dun sa piloto yun Lalo na pag itatama na yung parang pinaka-lock ng catapult doon sa opo. Diba, nag-ano. Sa ilalim pa, sinya-sinya silang ganyan, no? Ang gandang panoorin yun yung sign. Sign po nila yun, sir. Pero sir, ano lang yun mahirap po yun kasi nandoon yung pinakamahirap na trabaho kasi nandoon yun sa taas ng sa catapult. Delikado. Kaya pinakamahirap talaga. Catapult lalo na kasi. Yung mas delikado yung catapult na yung steam. Nasa danger zone. Electromagnetic na Yung steam, pangit. Po. Hindi lang po yun, sir. At yung alam nyo po yung wire. Yung wire doon, di ba? Yung rin yung wire. And then, magastos pinapalitan. Merong oras na papalitan mo. Tanga ka ron yung mga karamihan po, mga bata, yun nandoon. And then, ano pa talaga yung alisto. Alisto yung may natin po ako minsan doble. Yun pala, sinasanay. Sinasanay yung iba. Parang trainee. Parang ganun, bagong pasok. Yung ano po natin, sir, yung mga piloto natin magagaling talaga. Kaya lang yung sinabi ko po sa inyo na napabagsak na F-22 kasi practice lang yun at saka hindi niya ginamit yung yung stealth mode ng F-22 kasi merong makikita mo sa picture niya nung nagpa-practice sila, meron yung merong gas tank yung merong fuel tank yung F-22. Ibig sabihin nun, hindi maano yung stealth niya, hindi siya stealth. Pero either way po magaling pa rin yung ating piloto kasi napabagsak niya sa Fox 2 missile na simulation lang po pero ganun kagaling. Pero pag ginamit ng F-22 yung stealth mode niya, wala. Hindi niya mahirapan na siya. Hindi mo malak yun ng sir. Yun yung nakakatakot kasi hindi mo malalak ng missile mo. Hindi yung sa hindi yung hindi kahit makita mo man siya, kahit na nakikita mo tapos hindi siya nalalak ng missile, sir. Yung pwede mo lang maano sa kanya, maitira yung baril mo, yung gun ng ng eroplano mo. Yung cannon. Kasi yung missile hindi gagana. Wala siyang target ganun yung parang parang cheat kung sa game, nagi-game ka, cheat siya kasi hindi mo siya ma-lock on ng missile mo paano na kaya pag malayo pa siya? Napunta na tayo sa warplane. Iba na yung natin, sir. Pero ayan kasi yung Japan din po kasi meron yang merong F-15 na mga eroplano. Sana yung ngayon bibili ata sila, papalitan ng F-35. Sana mapunta sa atin yung F-15, sir. Yan yung pinaglumaan nila. Magaling yung F-15
Yan ang pinanglalaban ngayon ng Israel doon sa ano eh. F-15 and F-16. Opo. Yung F-15, wala pa pong nakakapalaglag ng eroplano ng F-15 sa gera. Kahit na kahit na fourth generation na na eroplano, hindi napapabagsak. Dapat yun yung hinihingi ng ating Kasi kahit na sinasabi ng gusto ng mga Duterte yung eroplano ng Russia, 'di ba? Tsaka China. At saka yung Gripen. Sir, alam mo yung Gripen, Just Gripen. Yun yung gusto nila. Hindi pa yung subok yun. Yung subok is yung F-16 at saka yung yung F-15. Dahil kumbaga yung F-15 subok na sa gera talaga yan. Air to air yun talaga yung air supremacy talaga yun pa yung F-15. Wala pa nakakapabagsak sa eroplano na yun. Pero ginagawa ng mga Duterte, nililin lang nila yung mga Pilipino, sir. Sinasabi nila, luma na yung mga F-16. Dapat bumili tayong bago. Ang gusto na yung G20 ng Chinese. Yung China tsaka yung Russia. Kasi yun ang pinanlalaban nila sa F-52 Raptor yung G20. Hindi sir, hindi obra yun. At saka hindi pa naman subok yung mga yan eh. Opo. Kaya nga, hindi yung gusto nilang siguro yun yung sinasabi ng amoy nila, ayaw nilang mas tumindi pa yung Pilipinas kaysa sa kanila, kaya ayaw nila. Kasi alam nila yung power ng F-15 tsaka yung F-16 na nga po yung F-16 Talagang totoo. Yung Viper, bago na yung B. Hindi, kung 70-72 Black. Ano po? Kung siya puwersa lang. Kasi may tatlong sistema yung US eh. Di ba ilan ang bomber nila? Marami po. Yung maraming variant yan Ang pinaka main bomber nila din yung B-52. Di ba? Pagkatapos yung B-1. Tapos Raider. Tsaka yung B-2. Yung Raider ang deep penetrator yan. Po. Yan ang pumapasok. Yan, papasokin niya yung pinaka-loob-loob ng teritoryo ng kalaban. Tapos sir, ang maalalay dyan nakasunod, yung B-52. Yung B-2. Dahil stealth din yung B-2 eh. Opo. Depende po sa mission, sir. Dalawang yun, ang bumupunta tuloy, yung B-52. Kasi yun ang tinatawag na blanket bomber na yun. Kasi ang gawain ng B-52, blanket bombing eh. Pero yung na po, sir, hindi na kailangan ng stealth eh. Tingnan nyo, karamihan naman ginagamit nila F-15, F-16. Ito yung sa Gaza, F-16 lang po yun. Kaya lang sila gagamit ng stealth para ma-penetrate na nila yung loob. Kasi po yung F-15 pang air supremacy yan. Yung pag halimbawa may kalaban mo, fighter plane, yun yung pang tapat mo, fighter plane na yung F-15. Yung mga F-16, F-18, yung mga pwede siya ng bomba. Specific po yung yung F-15 sa dogfight or sa air, sa impapawid lang yung laban sa impapawid hindi sa lupa. Pero ginagamit po nila pag may magaling talaga sa dogfight yung F-15. Kaya nga po ginawa po hindi pa tapos meron pa yung F-22, di ba? Cheat na po yun eh. Hindi pa nga natatalo yung F-15, naglabas na sila ng F-22. Pero hindi raw po natatalo ng F-15 yung F-22, sir. Hindi, pero mas maano pa dyan eh. Sa tingin ko, mas yung variant ng F-35, yung F-35B, magaling daw yun eh. Yung yung gumaganon. Marines vertical, Marines po gumagamit nun, sir, sa Marines. Mga Marino. Di ba, B? Ano po yun, sir? Ano yung mission ko? Ano yung gustong pagawin sa'yo ng general?
Mas sa highway, lalapag yun. Oo. Diba? Yun yung gustong bibili ng Japan kasi yung barko nilang, yung carrier nila, pinagbabawal. Hindi, pinagbabawal sila gumawa ng nasa law. Malaki. Malaki at yung pangalan na carrier. Kaya ginawa nila yung yung Beetle, yung yung F-35B. Yung ilalagay. Para hindi na kailangan mahabang runway. Kaya nga po. Pero sir, F-15 sana hingiin natin sa sa Japan kasi papalitan naman nila, sayang din, di ba sir? No, dito sa atin mapunta. Oo, kasi hindi lang po pwede 12, di ba dapat 100 eh. Sa bansa, mga 100 dapat pataas yung fighter plane mo. Isang tayo kukuha ng ganung kumahal. Hindi, at saka maraming gagaling na piloto Pilipino. Ito kasi po sir, tatapang yan eh. Meron po ako sa inyong input sir. Alam nyo po yung red flag, yung nandoon sa Alaska na ngayon na lugar, doon sila yung iba-ibang bansa papaligsahan sila, nag-training doon sa Alaska, doon sa red flag. Yung mga nandoon po, mga Top Gun po, no. Alam mo po kung saan ang galing yun? Sa Pilipinas, sa Thunder, nasa Pilipinas pala yun, yung original nun. Yung piloto ng Pilipino tsaka yung piloto ng Amerika doon nagpa-practice doon sa Clark Air Base dati. Nung pumutok yung nga po, Mayon po ba yun sir, yung natabunan yung yung airport doon? Mayon ata yun? Ano yun? Hindi ko na hindi ko na napabalitaan yun. Di ba umalis po yung yung base diyan ng Amerika sa Pilipinas kasi nung pumutok yung bulkan, natabunan yung natabunan yung yun. Anong po yun? Clark. Ano po yung Mayon po ba yun, sir? Hindi, Mount Pinatubo. Mount Pinatubo pala. Ayun. Yun natabunan yung Clarkfield, yung pinakamalaking paliparan ng Amerikano nung araw. Opo. Doon nang galing yung red flag. Doon yung original. Yung ating fighter pilot tsaka yung fighter pilot ng Amerika papractice sila ng kung ano yung sa dogfighting Tapos nung natabunan doon, umalis yung Amerika, naghanap ng lugar doon sila sa Alaska, doon yung red flag na yung tawag. Pilipinas yung original. Red flag, i-search nyo po red flag. Yung lahat ng mga elite ng mga fighter pilot sa buong mundo, doon nagpa-practice, doon sila naghahasa. Pero mayroon pa nga Pilipina na F-16 pilot. Yung F-35 po. Pilipina yun. Yung maganda po yung sa bago na F-16 bagong variant kasi gustong itanim ng mga Duterte sa utak ng mga tao, ng mga Pilipino, bulok na yung mga second hand lang yung binibigay sa atin ng Amerika. Di ba? Yan yung gusto nilang itanim sa ulo ng mga tao. Kaya gusto natin bago. Hindi natin kailangan kahit second hand yun, matindi pa, wala nakakatalo. Yun yung tinitwist nila yung katotohanan. Gusto nila yung gawa ng China or Russia, di ba? Kaya tingnan nyo, yung binili nating helicopter doon sa Russia, ano nangyari? Wala. Yun yung problema sa gustong isabotahe yung ating bansa na mga tao. Hindi na mabawi ni Duterte yan. Sinabotahe niya yung bansa natin, Sana meron na tayong F-16, di ba, sir? Sinasabi niya. Sinasabi to si best friend. Ano raw po? Ayan. Mount Pinatubo daw po. Yung red flag po, sir, doon ang galing sa Pilipinas yung original niyan. Tapos nung napunta na doon sa Alaska, hindi lang Amerika, lahat naman, hindi lang Pilipinas, maraming mga bansa ng mga fighter pilot. Yung mga elite, yun yung nila, yun yung pinapapunta, kaya naging red flag na siya. Yun yung i-search nyo kahit sa YouTube meron. Yung original po niya, Pilipinas, red flag. Ano yung tawag sa atin? Thunder, nakalimutan ko na Thunderstorm. Thunderstorm. Yung tawag dyan, hindi yan red flag
Nung napunta na doon sa Alaska, tinawag na siyang red flag. Pero yung una niyan sa Pilipinas yan eh. May tawag siya Thunder. Yung ganong klase, yung mga Top Gun. Kaya ibig sabihin yan, parang ano po tayo, di mo proud tayo. Ibig sabihin matitindi yung piloto natin, ano. Doon na sa kanila nakakuha ng idea yung mga piloto ng kano na gumawa ng gano'n na klaseng ano, yung red flag nga, no, para mahasa sila sa pagpapalipad ng eroplano, no, pa magdo-dogfight. Kasi sabi nila doon, sir, nakakuha po sila ng data na yung bagong mga piloto, yung sa mission nila, pag matapos nila yung 10 mission sa career nila, sa unang 10 mission nila na maging piloto, fighter pilot, at maklear nila yon, doon na sila magaling. Pero karamihan daw po kabado, di ba? Pag ano pa lang, first niya pa lang mission. Pero pag alam mo siya, ano, lalo na pagka yung mga tumatakbo na kung ilang, yung mga Mach 1, Mach 2 na yan, pagka bigla mo inilig ka, bali-alig mo dyan. Diba? Alam ni Ma'am S, sir, yung 12 billion pala yun. Wala na nangyari. Yung ano po yun, si course, ano ba yung tawag doon, sir? May tawag doon eh, sa aeroplano na yun eh. Yung sa Russia made in, hindi po sa ano yung, anong tawag, nakalimutan ko na eh. Ano aeroplano? Helicopter po, sir. Helicopter? Apache? Hindi. Amerika yung Apache, sir. Amerika po yun. Hindi tayo makabili nun. Pero pwede. Kaya lang kasi ang problema lang po, sir, kasi kagaya niyan, F-15 ng ang Japan, tsaka F-15 ng Amerika, kahit pareho po sila, yung software po iba. Sir. Hindi, kasi kung minsan, mas pinasabihin mo yung... Alam niyo po yun, sir. Paano ko hindi niyo alam? Yung kahit pareho F-15 ng Japan tsaka Amerika, iba po yung ginagamit na software. Yun yung problema doon. Nasa piloto rin yun. Merong code. Ano po? Nasa piloto rin yun. Pagalingan na yan eh. Kaya diba? nga. Kung magaling talaga. Para sa karera rin ng kotse. Di ba? Parehas lang naman ng kapasidad ng kotse nyo. Di ba? Ngayon, kanya ka ng diskarte na yun para maunahan mo. Pero sir, diba sa racing, pareho lang naman ang lakas ng makina nyo doon. Pero kinakailangan kanya-kanyang diskarte para manalo. Pero sir, parang may cheat nga yung stealth, iba nga, sir. May cheat sila, hindi sila. Kaya kung halimbawa kaparin na yung sinasabi nila, hindi sila nalalakaon. Ang katapat daw ng F-22 natin ng Amerika, yung J-20 ng China. Ngayon, kung talagang magkatapat sila yung dalawa, conforme na lang yun sa piloto. Diba? Hindi po yung totoo yun, sir. Sino magaling sa kanila? Dahil parehas na ng kapasidad nila. Wala kayo na-obserbahan? Kung matitindi yung eroplano ng China, hindi dapat lahat ng mga bansa doon bumibili. Di ba? Bibili nila. Kasi sinasabi nila ang Gen 20 stealth na yun, wala man lang gustong bumili. Hindi, ang production kasi ng China, ng mga jet fighter nila, sarili, explosive lang nila. Dahil ayaw daw na ikalat yung technology nila. Hindi, sir. Walang bumibili. Paano mo sinabi ayaw nila ikalat yung technology? Ninanakaw lang nga rin nila yung technology sa ibang country. Nagbabayad sila ng ninanakaw lang nila yung technology ng US. Wala daw bumibili, sir. Ninanakaw lang nila yung mga blueprint na yan eh. Pati nga yung may mga drone sila na ginawa na yan, kagaya ng Reaper drone. Walang bumibili. Ayaw na yan. Wala. Tama na. Paano made in China eh? Hindi. Kahit na made in China, basta mura, di ba? Kahit na mura, walang bumibili. Di ba? Alam niyo na kung ano ibig sabihin nun. Kasi, siyempre, mga mabalitan na yung ganitong bansa bumili
Ganito replano ng China. Hindi nga. Samantalang yung replano ng US, halos karamihan ng bansa mayroon. Ewan ko kung pwede sabihin dito, pero alam na rin siguro ng mga mga tao na yung eroplano ng China may problema sa sa engine. Kaya hindi sila makagawa ng engine po, sir. Doon sila bumibili sa Russia. Ng engine? Bakit wala siya sariling hindi sila hindi yung sa ewan ko pwede sabihin. Basta iba yung engine. Hindi lahat ng mga alam ng karamihan ng mga analyst yung engine may problema yung eroplano ng China sa engine. Yun lang. Kaya tingnan nyo, walang bumibili, di ba? Hindi, kanina napag-usapan dun sa kahit na African world na yun, walang bumibili. Yung lalalim naman ng dun sa West Philippine Sea. Yung po? Yung kapares yung sinasabi ko sa iyo yung yung nabanggit nga na naman dun yung Basit Tunnel. Tunnel. Sir, wala kayo nabalitaan. Ginamit na ng ating, di ba yung pinag-uusapan natin na Navy dapat yung ipadala na, di ba sinasabi ko? Wag na Coast Guard. Di ba? Yung pinatrol na ng ating bansa, yung Navy na, sir. Kaya nga sa susunod Navy na, baka aircraft carrier na ipadala. Navy na, di ba? Nakinig sa atin yung gobyerno na tama yung natin. Dapat Navy na. Para wala nang paligoy-ligoy. Kung pabibigyan mo kasi ng chance yung China na lalaruin kayo. Tingnan natin. Kasi sunod na resupply. Tingnan natin kung yun yung pero sa Scarborough. Resupply yan sa Scarborough po, sir, Navy. Na galit yung China. Navy na raw kasi military vessel ng Pilipinas yung pinatrol sa Scarborough Shoal. Wala na silang magawa, di ba, sir? At saka di ba? Tama naman. Para wala nang bagaan, hindi nila mabangga yung Navy natin, sir. Mas safe, di ba? Para ipaalam mo sa kalaban mo, hindi ako nagbibiro, no? Pag para kang sinto-sinto na yan, titirahin ka, ibubuli ka lalo niyan. Kagaya ng ginagawa ng mga ng Sparta dating panahon, di ba? Alam mo na kung hindi sila biro. Hindi sila nagbibiro, no? Pag sinabi, huwag kang gago, di ba? Yan dapat gawin ng Pilipinas, ipakita sa China, hindi tayo nagbibiro, no? Di po ba, sir? Ay tama. Sana nga Navy pa resupply nila doon sa Scarborough, no, sir. Yun yung binabantayan ko rin, sir. Pero bakit? Abangan natin sunod na resupply nila. Kaya yung pinili na? May option kasi si Marcos kung ano yung iutos niya sa sa mga military kasi siya yung commander-in-chief, di ba, sir? Ano yung pipiliin niyang option? Di ba, sir? Marami yung nakalatag. Sir, pumili ka. Pa nga nagpalabas pa nga si Marcos ng sumama sa Halloween. May multo sa Malacanang. May multo. Sabi ni Al-Ulalia, may multo sa Malacanang. Para nga po may multo doon, kasi ilan ng yun, henerasyon na ginagamit. Tagal na, di ba? Ilang generation na yung Malacanang. Naku, tapos ang lawak-lawak pa. Ang lawak niyan? Ang lawak na Malacanang. Parang meron talagang sir? Merong mga kaluluwa sa loob ng Malacanang. Sigurado yun. Minumulto siya ng ng mga dinaya niya. Siguro yung mga taong napatay, mga tao, yung di ba sinaksak si Imelda, baka meron saka nung panahon ng Hapon. Hapon. Kaya siguro ayaw niya doon tumira sa Malacanang, no, sir? Hindi, andun sila nakatira. Nandun na ba sila? Ano lang hindi tumira dyan?
Yung yung si Cory Aquino hindi tumira diyan. Sa Malacanang. Parang sinabi nila ayaw ni Marcos si Junior ayaw sa Malacanang. Si Bongbong Marcos, ayaw niya doon tumira. Nandun siya ngayon? Oo. Sa Malacanang sila nakatira ngayon. Sigurado ka, sir? Parang ayaw nila doon eh. Di ba? Hindi, baka nung isang araw nga may lumabas na balita, pinakita pa SPP. Silang dalawang mag-ama. Yung nagkikwento na may multo daw doon. Parang sinusundan daw sila pag bumababa sila sa hagdanan. Kaya sabi ko, wala, palabas nyo lang yun para mapag-usapan kayo. Anong multo-multo? Sa panahon ngayon, may multo ko ba? Loko-loko kayo. Nakiayon lang kayo sa undas. Sa undas. Sabi nga ni Al-Ulali sa YouTube ko, tinignan ng views 150,000 lang daw ang views. 150? Kasi in-upload niya yun. Yung nasa YouTube yun in-upload niya yun Vlogger din pala si Marcos, sir di ba? Hindi napapanood. 2 milyon na yata ang subscriber niyan. Napapanood nyo rin tayo pala. Napapanood din nila tayo. Sana nga yung kunin niyang option, yung Navy na lang, di ba, sir? Yun na lang resupply mission niya doon sa Sierra Madre. Tama. Kung napapanood nyo tayo, yun yung piliin niya. Ano pa yan ito, sinasabi ni Al-Ulalya. Alam ko ito Ano po? Kasi, yung Malacanang may adjacent niya na nasa kabilang ilog, kabilang ilog. May ando doon yung sakop ng Malacanang pa yun Parang Malacanang Garden yun Ngayon, minsan lumabas yung balita dyan na nagpapatay ng 4 na bilya dyan. Bilya. Sa mga pamilya Marcos. Ngayon, magmula ngayon, hindi ko na nababalitaan Ito, sinasabi nga ni Al-Ulalya. Ano po yung bilya na yun? Hindi sa loob ng Malacanang yun, Sa kabila yun. Panahon sa kabila ng Malacanang yun. Kasi kung makita mong Malacanang, ang harap kasi ng Malacanang ilog, hindi naman yung kabila, ang pinakaharap ng Malacanang ilog. Baka hindi na ang frontal ng Malacanang ilog. Baka sir, baka pag meron lang official na na yan, na mga bisita, dyan nila sa katapat niyan, may Malacanang. Sila doon sa kabilang ilog. Pero doon sila nakatira sa kabila. Yun ang pinagtatayuan ng sinasabi ni Al-Ulalya na bilya. 4 na bilya daw yun. Ngayon, napalita na yun. Ngayon, biglang nawala yun. Ano ibig niyo po? Kung ano yun. Ano yung ibig niyo sabihin, sir, na nawala? Kaya diyan nga sila titira. Silang mag-anak. Doon sa bilya? Oo. 4 na bilya daw yung magkakasunod. Hindi na sila sa Malacanang mismo. Hindi na. Titira. Kasi yung katapat ng Malacanang yan. Tatawag ka ng ilog. Hindi ibig sabihin, meron talaga naramdaman sila doon. Di ba? Hindi, iba itong sinasabing multo. Itong sinasabing bilyan na sinasabi ni Al-Ulalya, na balita na yan nung araw. Mayroon na yatang pagkatapos po ni Marcos na balita na yan. Na may pinatatayong 4 na bilyan din sa kabila. Inaayos yung lugar na yon. Ngayon, di ko na nabalita kung anong nangyari doon. Walang pangarap yung sinasabi. Kasi security reason siguro, sir, di ba? Kasi hindi mo pwedeng ano yun guardiado din yan. Tapat ng Malacanang lugar na yun ng Malacanang mismo. Bago makarating doon, sasakay ka ng bangka. Sasakay ka pa ng bangka. Oo, sasakay ng motorboat o
Parang kabilang kabilang Pampang yun eh. Kabilang Pampang siya. Oo, kabilang Pampang yun. Ngayon, Borjado din ng Malacanang yan, yung lugar na yan. Kung yun nasa Lambingan Bridge ba? Lambingan Bridge ba yun? Kung nasa Lambingan Bridge ka, tanaw mo yung lugar na yun eh. Meron pala po daw sa sir, Bahay Pangarap. Parang Giniba yata yung Ngayon, yung Bahay Pangarap na yun, Al, tinanggal na yun, Giniba yun. Yun ang pinapalit, yung sinasabi ni Al, apat na bilya. 4 na bilya. Oo, ngayon, hindi ko na alam. Ayaw ko ano nababalita mo dyan, Al. Hindi ko na alam yan eh. Ayaw na raw, baka ayaw na bumaba sa pwesto, sir. Hindi po pwede yun kasi nasa law natin, di ba, sir? 6 years. Alam niyo po, sir, parang yun yung pinakamaganda na gawa ng ating law sa Pilipinas, yung 6 years. 6 years lang yung presidente. Kasi kung walang ganon, di ba, dapat si Duterte pa rin ngayon. Di ba, sir? Hindi. Kaparas niya, 6 years nga. Oo. Pero para si Duterte pa ng presidente. Kasi ganun ba? Bago umalis si Duterte, siniguro niya na mga sensitibong pwesto sa gobyerno, bata niya ang inupo niya. Oo. Sa Kongreso. Siya pa rin ng presidente. Ganun ba? Puro bata yung nakaupo sa sensitibong pwesto ng gobyerno eh. Pero Chief Justice, kanya. Kapares ng Sandigan Bayan, kanya. Dapat sana kuha, kanya pa rin yun. Kaya lang umalis. Umalis, di ba? Diba? Si Kalida, di ba, sir? Kaya nga. Kung sino-sino pang pinaka-sensitibong lugar sa gobyerno eh. Si Duterte ang naglagay. Yung Comelec. No? Akala ko ba yung Comelec na yun kay hindi na kay... Hindi, balik yung bagasan si kay Bongbong na yung bago, pero bago iniwan ni Duterte niyan, bata niya pa rin nandoon. Dalitan na ni Bongbong. No. Pero hindi na siya sa di ba, sir? Wala kaya na siyang... ang kalahati ng ng gobyerno, hawak pa rin ni Duterte. Kay Duterte pa rin. Oo. Kaya may sinasabi pa rin si Duterte may sinasabi pa rin. Pero hindi nakalusot yung confidential fund ni Sara, di ba, sir? Hindi nakalusot yung confidential ni Sara. Hindi. Paano? Kumbaga siya, na sila. Naglalaban-laban na. Kaya nga hindi niya na nakontrol. Kasi galit na galit eh. Diba? Yung labanan nila ngayon eh. Para at least. Ayan din nga pa kapalit kapamilya sa pwesto. Dynasty. Kaya tama yan, mag-away-away sila. Kaya nga eh. Panayin ko, sir. Ubusan na sila ng lahi. Ubusan ng lahi na yun. Kagaya ng mga yung Digamo tsaka Tebes, di ba, sir? Yun. Ubusan din sila ng lahi. Tsaka yung Ampatuan, di ba, sir? Ba't ganun sa atin? Yung Ampatuan na yun. Pilay na yun. Pilay na. Tapos, Ampatuan. karumal-dumal yung mga pinagagawa, no? Patayan talaga ng pinapatay talaga yun ang matindi, yung Ampatuan. Pero ilang pinatay nun, may 5 po. Di ba? Tapos yung pa. Bakit ganun, sir? Doon napapansin ko karamihan talaga ng mga karumal-dumal na mga pangyayari, mga krimen, nandun sa karamihan sa Mindanao, di ba, sir? Ang Muslim ang doon. Muslim? Kagaya ng Hamas. di ba? Nasa relihiyon ba yun, sir? Relihiyon yun. Kasi, di ba ako, pero parang ganun, kasi yung mga Muslim, hindi nila napapalawak doon sa Bisaya region. Yung Muslim, doon sa amin po, doon sa probinsya, doon sa Bisaya, wala ako halos nakikita Muslim eh.
Bakit dito sa Maynila ngayon marami? Yung pero sa Bisaya wala. Sa ano na dito nagpagpunta. Sa mga palengke lang daming Muslim. Diyan sa Maynila, 'di ba? Pero sa Bisaya doon sa amin wala sa ano, no? Ibig sabihin hindi rin kaya ng mga Muslim yung mga Bisaya. Tiger Lily nandito. Magandang gabi po, sis. Kasi Tiger bang tawag ko rito Tiger Lily. Kasi sir, yung mga Bisaya po lumalaban po talaga yan. Kahit pugutan ka ng ulo po. Uubusan yung lahi din yung mga Bisaya. Wala silang kaya hindi siguro na napapalawak ng doon sa Mindanao, napapaabot nila sa Bisaya, no? Hindi na lumawak yung Islam. Kasi karamihan po sa Bisaya, mga yan, deboto talagang Kristiyano. Hindi rin pala kaya ng mga sa Mindanao yung Bisaya, no? Matapang sila, matapang din mga Bisaya. Pero yung napapansin ko nga po, sir, di ba yung karumal-dumal na mga krimen, yung kagaya ng Ampatuan clan, di ba? Bakit yung Marawi? Muslim Marawi, ayan, di ba? Tapos saan pa ba yun? Yung lahat ng karumal-dumal na pugutan ng ulo, di ba? Kaya alam mo ba kung tutuusin, yung Mindanao, kung halimbawa matahimik lang yan, yung maayos lang yung palakad dyan, maayos lang gobyerno dyan, mayamang lugar yan eh. Kasi kaya nga po, sir. Ang agrikultura dyan, matataba lupain dyan. Kaya nga po. No? Matataba ng lupain dyan, ganda ng lupain dyan. Kanya lang hindi masyadong napapakinabangan, gawa ng magulo eh. Patayan kaya nga. Dito, patayan doon. Kasi ano sila dyan eh, kanya-kanyang, parang sa madalit salita, parang nung sinaunang panahon pa, kanya-kanyang tribo. Ang naglalaban yan, pamilya sa pamilya eh. Ganun din pa. Pareho sa... At saka yung, ang kalaban ng Ampatuan kasi, Magudadato eh, Mangudadato ba yun? Magundadato. Pamilya rin yun. Yun ang labanan dyan, pamilya sa mga pamilya. Wala nang dimandahan dyan eh. Sa parting Mindanao, wala nang dimandahan dyan. Basta magpatayan na lang yung magpamilya dyan. Pareho sa probinsya namin, Pag hindi ka pwedeng payabang-yabang doon, sir, pag binunot mo yung kutsilyo mo, dapat isasauli mo yun. May dugo. Bata pa ako, siguro mga edad 15 anyos pa yata ako noon. Napadpad ako dyan sa parting Cotabato eh. North Cotabato. Meron North, South. Sa Hulo. Napunta rin ako ng Hulo. Hulo-sulo? Yun nandun. Matausog. Tausog, sir, di ba? Mga tausog dun. Ang dyan, ang gawain pa ng mga dyan, mga Muslim. Kaya maikwit na magkalaban talagang Muslim at saka Kristiyano, hindi ba? Kasi ang mga Kristiyano dyan sa parting Mindanao, tinuturing nilang dayuhan. Kasi noong unang panahon, yung Mindanao na yan, wala pang masyadong tao dyan. Marami ang, kumbaga sa, marami ang nagsipag-migrate. Kumbaga sa madaling salita, marami ang nagsipagpunta dyan sa parting Mindanao na galing dito sa Luzon. Galing ng Pampanga, galing ng kung saan lugar sa Pilipinas. Ngayon pagdating doon sa Mindanao, kumbaga sa nag-ano siya ron, parang in-explore ba yung lugar na yon. Tsaka nagtawag ng mga kaya doon sa Mindanao may baryo doon na ang mga nakatira puro Kapampangan. May baryo doon na ang nakatira puro Bisaya. May baryo doon na nakatira kung ano-anong lahi. Kasi sir, noong unang panahon daw, halimbawa ako pumunta ng Mindanao.
nakita ko doon, nagtanim ako, nagsaka ako doon, maganda, walang, kasi yung lupa doon, wala naman eh. Basta linisin mo lang yung lupa, bakuran mo, yun na yun. So nagtawag ako ng mga kamag-anak ko. Nagsipagpunta doon. Hanggang sa dumami ang mga kamag-anak ko, kamag-anak ni ganito, kamag-anak ni ganon, nagsipagpunta na ron. Kaya isang baryo doon, puro Kapampangan. Ang isang baryo doon, puro Ilocano. Ganun. Kaya pagka napunta ng parting Mindanao, ang salita doon, halo-halo. Halo-halo. Alam niyo po sir yung Cagayan de Oro. Doon sa Mindanao. Napunta rin ako. Doon yung pamilya ko rin sa Cagayan de Oro. Ayan, matatapang din. Yung parting Mindanao kasi na, ano ko yan. Ubusan ng lahi. Nalipot ko yan noon. Doon nga sa ganito pang kwento dyan eh. Kaya yung Muslim at saka Kristiyano magkalaban. Dahil halimbawa ikaw, ang uso kasi doon sa nung unang panahon ang uso kasi doon, yung kaingin ba? Kaingin? Ano po yun, sir? Kaingin. Kaingin? Ano yun? Halimbawa, kabundukan. Di ba? Tinirhan mo, nilinis mo. Nilinis mo. Pagka tinaniman mo ng kung ano-anong gusto mong tanim doon, mga gulay o kung ano-anong papakinabangan. Basta parang inari mong iyo yon, binakuran mo. Tapos nagtanim ka na ng mais, kung ano-ano doon. Ngayon, may mga kapitbahay mo doon, mga Muslim. Mayroon ding nakatira doon mga Muslim. Pinanonood ka lang habang nag-aararo ka doon o naglilinis ka ng bakuran mo. Nagtatanim ka ng kung ano-anong prutas doon. Pag-oras ng anihan, nakikiano rin yung Muslim. Dahil alam ba kung bakit katwiran? Bakit? Amin to eh. Ganun. Sa kanila daw lupain yan eh. Ay, naku sir, di patayan na yun pag ganun. Kaya naman kalaban talaga yun. Yan ang kwento doon sa Mindanao nung araw. Ganun pala kaya yun. Kaya sa Mindanao nung araw, nauso yung nauso yung land grabbing. Land grabbing. Kasi wala namang mga titulo yan eh. Dapat. Kaya yung sila Subire. Sila Subire. Yumaman ng gusto yan sa Bukidnon dahil dyan sa land grabbing. Dyan yung hindi sir, may titulo kasi may... Kasi kumbaga sa mayroon silang mga kontak sa gobyerno eh. May pamana kami doon sa Cagayan de Oro eh, sir. Meron? Yung lupain. May doon sa Cagayan de Oro. Nausong nilang grabbing dyan yung araw. Mga siguro mga 50s, 60s. Pero ano po sir, karamihan po sa Cagayan de Oro, Kristiyano. Meron lugar karamihan kasi doon yung mga Muslim pero... Ang puro Muslim naman halos Pulong, Sulo, Cotabato. Cotabato, di ba? Ayan, halos Muslim yan. Timog Cotabato, di ba? Zamboanga. Hindi na masyado karamihan doon, di halo-halo na tao. Marawi, di ba sir? Sa Marawi, siyempre. Iba yung Maranao. Yan, Muslim yun. Yun. Tapos sa Zamboanga, mga Chabacano naman yun. Zamboanga. Tsaka Cagayan de Oro, mga Kastila, 'di ba sir? Maraming kasi. Nadadali ng Cagayan de Oro. Bakit wala naman silang meron na sa lugar lang kasi sir, pero pag ginagalang nyo naman yung isa't isa, okay naman, 'di ba? Kaya lang yung problema, yung patayan nga talaga, 'di ba? Yung hawak ka na ng armas, 'di ba? Kagaya ng sa Hamas. 'Di ba, sir? Ano po yung nyo ngayon, parang magigera na talaga, yung sasali na ata yung yung mga bansa, mga Arab world, 'di ba, sir? Sali na sa gera eh. Meron ng FBI, may warning na po, sir. Kailangan nakagwardya ka na, nakabantay na sa posisyon mo. Alam niyo po yun, sir? Yung alert level ng terrorist sa buong mundo is tumaas.
yung danger. Kaya dapat yung mga intel nagbabantay na sa nandun na sa mga posisyon nila, nagbabantay. Delikado kasi hindi mo alam kung saan yung yung level high alert. High alert sa Yemen. Hindi sir, yung mga sa western world, yung mga intel doble trabaho na. Kailangan magbantay na yan, no? Kasi hindi mo nga alam kung saan sila, kung ano na naman papasubugin ng mga terorista, di ba? Baka hostage na naman sa embassy, yan yung mga embassy sa buong mundo. Kailangan yung mga security dyan. Sa nangyaring gulo dyan sa Israel at sa Hamas. Hindi malayo magkakaganon. May sasabog na embahada. Kasi nakita mo sa ibang bansa marami ang pro-Palestinian nag-ano sila. Nag-rally pa sila. Yung Jordan, sir, delikado. Jordan at saka yung sa bagay, lantaran namang halos nakikisali na yung Lebanon. Lebanon kasi nandoon na may nakikisali na Lebanon pero at Syria. Pero yung Jordan wala pa. Pero delikado yung alert level na sir. Naku po. Sana yung mga intel natin diyan sa Pilipinas nakahanda na Dapat ipadala si Roque. Ipadala. Si Roque. Hindi po intel yun, sir. Dada lang yun. Si Roque at saka si Panilo. Hindi. Dapat binabantayan. Dapat binabantayan. Baka kung anong nila, order nila, isabotahe yung bansa natin, di ba? Yun padala natin si Roque, si Panilo, si Badon. Saan? Doon sa doon sa Gaza? O doon sa China? China or Gaza? Dapat sa China Sa China. Dapat doon na sila. Dapat tanggalan na nga ng yan, sir? Ng citizenship. Di ba? I-question uli yung loyalty nila sa bansa nila. Yung loyalty nila sa Pilipinas. Dapat yung intel natin, binabantayan yung mga yan. Alam nyo na kung sino, di ba? Bakit? Dapat binabantayan yan Di ba, sir? Tapos yung nila, yung tawag dito? Yung pero meron tayong low, hindi pwede yun yung itatap yung telepono mo. Natatawa ko ito sa Tiger. Kanino po? Ano ba itong niya, sign niya? Parang pana ni Cupido ni Cupido. Indian nga po, Indian siya, sir. Yan, Indian yung Indian pana. Indian siya yung character sa Peter Pan na Tiger Lily. Tiger Lily. Doon, yung parang native na. Kung saan yung magkopya ni Houston, kuha niya rin Oo nga, no. Ayan, Akyat kasis. Usap tayo dito. Sa atin siguro, sir, dapat yung intel natin, di ba, darating dyan sino to? Prime Minister Kishida. Prime Minister ng Japan. Dapat bantayan din na po ng mabuti kasi si Kishida, may attempt dito nga rin sa Japan ng buhay niya, delikado. Dito rin muntikan lang siya, sir. Alam niyo ba yon? Kasi, siyempre, Prime Minister din yan hinagisan siya ng bomba, IED. Alam niyo yon ng yung news na yon? Hinagisan nagtatalumpati bago siya magtalumpati, hinagisan siya ng yung dati. Si Abe, iba si Abe, binaril yun, sir, ng yung homemade. Si Kishida naman, hinagisan ng bomba.
Hindi lang nga sumabog. Sumabog na, huli na, naka 1 minute nakatakas na si Kishida. Kaya diyan din sa Pilipinas kailangan mag-ingat at baka merong gustong gumawa ng ano. Kaya pala inali. Kaya pala inali Tiger Lily yung Lily. Hindi ko na maalis. Hindi nyo na maalis. Ganun pala. Ganun pala yun. May mga sila. Kaya tinanggal ni Tiger Lily, ni Tiger yung Lily. Dinugtugan daw ni Emilio ng bug. Nakita mo yun. Next time na lang. Okay po, sis. Sis Tiger. Pero digdagan ng bug. Ang Lily niya, dinagdagan ng bug. Kasi daw una ko makilala si Tiger, Tiger Lily, nila, ba't makita, ba't ka ako nawala na yung Lily? Lily? Kaya Lily bug. Ano yung Lily? Pero sir, ano sa tingin nyo, sir? Makagawa na kaya tayo? Gaganda na kaya yung bansa natin pag... matatagalan pa. Matagal pa. Wala pa akong natatanaw na liwanag. Ikaw, sir, may nakikita ka na ba na pwede mag-lead sa bansa natin? Parang ako, wala pa eh. Mayroon. Si Ma'am Lenny. Medyo na pupuso ang mag-lead. Si Ma'am Lenny, di ba? Lenny. Hindi, iwan ko lang inaantay ko lang na kong matapos itong taon na ito. Paglipas tong taon na to, hindi pa siya lumitaw. Malabo na yon. Malabo na. Pero kung bago matapos tong taon na ito, lilitaw siya, medyo may pag-asa tayo na pamumunuan niya. Ngayon kung hindi, walang malakas-lakas akong nakikitang pwede ipanlaban. Sir, kasi ako po para sa akin naobserbahan ko po wala sa atin yung mayroon talagang vision na yan, no? Halimbawa yung gusto niyang ganito mangyari sa Pilipinas, maging first world country, no? At kung ano yung pangit sa atin, itinutukoy niya, at kung ano yung dapat na baguhin sa bansa natin, wala akong nakikita pang ganun eh. Hindi kasi naman ang dapat kasi nating obserbahan dyan, ang dapat natin kasing obserbahan sa mga sa mga kilos ng mga politiko natin sa ngayon. Po. Kung ang gagawin ng pamamalakad yung hindi ba para sa lahat ng mamamayan ng Pilipino, hindi yung pansarili lang. Kaya tama po kayo. Kasi lahat naman ng nakikita kong politiko ngayon na halos may kahalo talagang self-interest. Yun nga po, sir, 'di ba? Wala tayong nakikita. Kapares niya, halimbawa, pagpalagay mong si ang posisyon ngayon tong si Risa Hontiveros. Hindi mo masasabi yan na walang self-interest yan. Tsaka sir, wala akong na dapat ganito baguhin natin, gawin natin industrialize yung Pilipinas para dumami yung trabaho at makipag tayo doon sa Japan or sa Amerika, manghatak tayo ng trabaho. Sinasabi mong yan, kaya Atty. Enzo.
Di si Atty. Enzo yung dapat maging presidente. Yung dapat to, magiging industrialize ang Pilipinas. Ganito, ganon. Kaya Atty. Enzo ko nadinig yan. Yun. Ay, si Atty. Enzo tatakbo lang naman ng ano yan. Party list. Party list. Di congressman lang. Ano mangyayari? Kung halimbawa, kapares yung sinasabi ko kanina sa iyo. Hindi, sir. Ito pa muna. Di ba bago tayo mag-isip ng ganun, dapat tingnan natin kung ano yung mga achievement ng yung mga kandidato, di ba? Or future magiging leader ng Pilipinas. Pero wala ako nakikita ngayon sa mga na-achievement nila eh. Di ba, sir? Wala nga kasi tingnan. Puro lang dada. Yung magaling na. Hindi ka nakita ng halimbawa kanina. Ano yung achievement? Medyo matunog na pangalan ngayon sa oposisyon itong si Risa Hontiveros. Di ba? Ngayon, masasabi mo bang wala, kumbaga sa masasabi mo bang wala siyang self-interest niyan? Hindi. Meron yan lahat, sir. Pero parang para sa akin si Ma'am Lisa Hontiveros, kulang sa power. Hindi ko ma-express. Hindi ko ma-explain, sir. Pero parang kulang sa power. Yung parang yung hindi pa maasahan. Ngayon, so, ano yung achievement niya? Ano na ba yung nagawa niya na gumanda yung Pilipinas? Parang ganun. Parang nakapaggawa ng kung ano, tapos gumanda yung buhay ng ganitong sektor. Parang wala ganun eh. Parang dada lang lahat eh, di ba, sir? Magaling lang magsalita. Dada na wala nang napatunayan. Oo. Ano yung nagawa nila? Napaganda ba nila yung naya? Napaganda ba nila ng yung mga ganun? Or nakagawa sila ng law na sa tingin ko para lumakas ang oposisyon ang tanging makapagpalakas ng oposisyon ay si Robredo lang. Wala nang iba. Pero sir, ito lang yung na-observan ko po kahit naman lumakas yung oposisyon, ano naman yung para sa bayan na oposisyon? Kung para sa bayan silang oposisyon, maganda. Di ba, sir? Kung ang ganyan pa lang naiisip nila, kontrahin lang yung kabila at saka wala silang iniisip yung para kung ano gawin para gumanda yung Pilipinas, parang ganun din po. Parang inulit lang. Iba nga lang tao magiging nandyan sa pwesto. Sana magpakita sila kung ano yung halimbawa ito yung solusyon nila sa ganitong problema ng Pilipinas. Yung halimbawa yung natin mahal yung mga bilihin at saka yung maraming kurakot. Dapat mag-promise sila, no? Pero hindi halimbawa pag halimbawa ako makaupo ay yung dynasty yung anti-dynasty bill na yan, di ba? Ipapatupad niya talaga. No? At saka yung lifestyle check, lahat ng uupo sa gobyerno, lahat yan lifestyle check taon-taon. Tapos yung salin nila, ipapakita ko yan sa inyo lahat, sa buong mga Pilipino, lahat ng nakaupo sa gobyerno. Pag ako yung mapili nyo, di ba dapat ganun, sir? At saka yung achievement niya, wala pang yung mga lahat kahit magsalita ng ganyan, wala naman silang achievement kasi. Di ba, sir? Wala tayong makitang mga achievement. Ano yung nagawa nila? Yung si Ma'am Lenny nga, yan yung angat buhay, di ba? Ayan, may mga... Kaya ngayon ang sinasabi ko sa iyo, sir, natanging si Robredo lang talaga. Yung may achievement. Pwedeng magdala. Kasi marami siyang napatunayan na eh. Yung angat buhay. Sabihin mong kung tutusin mo kasi, tingnan mo yung lifestyle ng mga Robredo. Nasa middle class lang sila. Oo. Diba? Hindi, sir. Dapat i-promise, slogan niya, no? Dapat paulit-ulit na pinapaina. Pag ako, dapat nga si Sir Toto, di ba? Yun yung senador. Sir Toto sabihin niya pag ako gawin yung senador, ano ko yung, di ba, yung ganyan, yung kagaya niyan, yung lifestyle check. Mahirap yung sabi ka lang na sabi na ganito, gano'n, gawin mo na gano'n. Mahirap patunayan, wala pa namang napapatunayan Sir, ito,
'Di ba, magsalita ng ganun, palagi tayo nakaga kay Digong. Sabi niya mag-jet ski siya, hindi niya nagawa, no? Wala naman nangyari. Ano nagawa natin? No? Dapat pumili tayo ng magsasabi na pag hindi ko nagawa sa loob lang ng halimbawa 1 taon, 2 taon, yung pre-namis ko, yung kagaya niyan, yung anti-dynasty bill, lifestyle check, tsaka yung SALN. Kung hindi ko magawa yan, ako na lang hihinto. Ako na lang hihinto. Ganun. Mayroon pang isang bilog yung darating ang Pilipinas. Sa politiko natin ngayon. Ano po, sir? Alam ba kung sino? Yung sino po? Ay, di si sa atin natin lang to. Sino po, sir? Si Tulfo. Abangan niyo yun. Sigurado yun. Puro dada, puro pala, puro sa kasi yung problema, alam naman natin, sir, di ba? Kaya nagkapapatayan sila dyan sa... Hindi, sir. Ito lang yung hindi nakakaalam. Sir, ito po. Mga nabubuli niya, yung na... Alam na, Sir Gis, alam na nung iba, may chismis na eh. Yung naluloko niya, na purki ganito siya, purki ganun siya. Pero hindi nila alam na ang hangad lang noon, kumita siya at saka sumikat. Sir, eto lang po, di ba? Alam natin yung problema. Yung kurakot, no? Kaya nagpapatayan sila dyan sa gobyerno para maboto kasi kurakot nga, di ba? Alam na natin yan, di ba? Tapos yung mga magkakaano na lang sila, magkakapamilya nandyan. Diba, alam na rin natin. Tapos yung malalaman natin sila pag ilabas nila yung sa transparency, di ba? Ipakita nila yung SALN and then yun nga, yung para malaman ng buong tao, ng buong Pilipinas, di ba? Yun lang yun ipasa mo yung anti-dynasty bill and then yung lifestyle check para malaman lahat ng nasa gobyerno, nakaupo sa gobyerno, public servants, pati yung mga nasanaya, kahit na mangurakot yan, malalaman mo yun sa lifestyle nila Taon-taon gawing mandatory ang lifestyle check, no? Sa lahat ng nakaupo sa gobyerno, lahat ng mga public servants, no? Tsaka yung SALN, kailangan yan, ilagay niyo sa homepage, no? Para malaman. 'Di ba? Bakit ayaw nila ipasa yung bill na gano'n, anti-dynasty bill? Diba, sir? Yan lang law lang para mahuli yung mga yan na yan Bakit hanggang ngayon walang nakakapasa na hindi pa rin yung law na yan? Ibig sabihin, lahat sila dapat wag na iboto. Diba, sir? Lahat ng mababatas, wag nyo nang iboto yan. At saka yun yung hinintay ko, yun yung tao na tatayo na ganun. Yun lang ang aking gagawin sa gobyerno natin pag ako'y pinili nyo. Yun lang ang gagawin kong priority. Pag hindi ko nagawa sa loob ng 2 taon o kaya 3 taon, ako na hihinto mismo. Ganun lang Wala, sinong tao yun? Bakit? Kahit na sinasabi nyo, kahit na sinong mga magaling dyan na napupusukan natin, sila Tulfo, bakit hindi na sinasabi yan? Di ba? Kaya nga bulok yung ating gobyerno kasi nagpapatayan pa nga sila para makaupo lang dyan sa pwesto. Kasi yun pera lahat at saka power. Ang pamilya nila gusto nilang habang buhay sila nandyan sa pwesto sa gobyerno kasi may pera, may power. Yun lang na gawin nating presidente. Yun lang yung pangako niya. Yun lang naman yung problema ng Pilipinas 'Di ba? Pag mapasa yung batas, pag magawa niya yan tatlo ito lang anti-dynasty bill, 'di ba? Tapos ikalawa yung yung SALN, tsaka yung lifestyle check mandatory gawin taon-taon lahat na nakaupo sa gobyerno, pati mga teacher. Lifestyle check mandatory taon-taon para malalaman ilabas sa mga Pilipino. Pailagay sa homepage, di ba? Yun lang mapasa, sigurado okay na yung Pilipinas
At saka hindi na yan hindi na lang hahangarin na umupo pa sa gobyerno kung ganyan ka, wala silang mapakinabangan. Di ba? Yan lang kasi yung pakinabang nila eh. Pera, tsaka power. Di ba? Anong rackets magagamit nila yung posisyon nila sa gobyerno. Yun lang eh. Pera lahat, di ba? Pag gawing mandatory lifetime check taon-taon, tapos ipaalam sa sambayan ng Pilipino. Sino pa kaya maghahangad na umupo dyan sa gobyerno? Pag wala silang lusot. Pati pamilya nila, pati pamilya nila, hindi nila pwede mailagay sa pwesto. Ano pa yung pakinabang nila? Yung mga kurakot, wala na yan. Kaya sa ngayon. Bakit walang ganong nagsasabi, sir? Walang nangangako sa ating mga Pilipino. Walang naglalakas ng loob. Hindi, sa ngayon, nadagdagan pa yung kalaban natin. Ako sa tingin ko lang sir, ibig sabihin yan, lahat yan kalaban natin. Kalaban ng sambayan ng Pilipino. Kasi ayaw nilang ipasa yung batas na yan. Alam na nila yan eh. Ano po? Maliban sa kalaban natin ng mga tiga Mindanao. Diba? Kalaban natin ng tiga Ilocos. May isa pa tayong matinding kalaban, magkakapatid na matatapang. Yung isa ano. Ako, tingnan niyo. Paano yan? Tagaan sa bato yan. Sir, para sa akin. Para sa akin, panay na ngayon ng pakitang gilas nila eh. Laging nangunguna yan sa survey. Kasi dapat yung mga kababayan natin magising na kahit paano pakitang gilas ng mga yan. Pag hindi nila yan tatlong bagay na hindi nila ginagawa na yan, ayaw nilang gawing batas o ayaw nilang isulong, kalaban natin sila kahit ano pa sabihin yan. Kanya-kanyang interest lang nasa utak niyan, hindi interest ng Pilipinas. Pag interest ng Pilipinas yung isipin mo, ayun nga, kasi alam na natin kurakot lahat di ba? Tsaka yung SALN, lifestyle check, anti-dynasty bill. Yun lang yun. Di ba sir? Tingnan natin, ibig sabihin kahit pag yan lang yung dapat nilang asikasuhin pag interest lang ng Pilipinas ang iniisip nila. Maliban dyan, interest na nila lahat yan. Kasi alam naman natin, problema natin, yun lang. Yun lang yung interest ng Pilipinas eh. Di ba sir? Yun lang talaga interest ng Pilipinas. Maliban dyan, interest na kanya-kanya ng interest yan. Wala na tayong pakialam. Wala tayong pakialam kung sa totoo lang. Kahit ano pa sabihin nila, maliban dyan sa tatlong sinabi ko. Kasi yun lang yan eh. Kaya sila kaya may kurakot, may gustong kumapit dyan, nag-aagawan sila ng pwesto dyan sa gobyerno. Kasi yun yung gusto nila makamit sa buhay nila. No? Kaya gusto nila sa gobyerno. Ginawa pa ng business, di ba? Parang business na yan. Family business na eh. People power, powerless. Sir, yung military dapat meron tayong hindi mabubuo yung people power pag wala yung military. Sino kaya yung sa sa military, di ba? Sila Sir Trillanes, yun yung Pero sir, 'di ba? Sir G's, alam niyo naman po, 'di ba? Yan lang yung kaya nga gusto natin sa yung mga kurakot, gusto diyan sa gobyerno kasi yung pera nga, 'di ba, sir? Yun lang yun eh. Pera and power. Ano po, Sir G's? Hindi kasi naman yung mahirap buuhin ang people power. Kasi para sa akin, ang people power kusang dumarating lang yan eh. Hindi binubuo. Sir, kasi kahit na maging people power, pag hindi natin inayos yung law natin, ano eh? Hindi nga, kaya nga, ang people power kasi maupo rin natin mga tao kurakot din. Para tsaka sir, di ba kailangan din talaga ng
contribution ng military, di ba, sa people power. Dapat to. Hindi, kasi ganun yan eh. Kombinasyon yan eh. Kombinasyon yan. Taong bayan at saka sandatang lakas. Lahat ng uri at lahat ng sektor, di ba? Yan yung people power. Pag meron niyang wala, edi wala rin. Hindi na mabubuo. Kasi tayo bubuo ng sigaw ng people power. Tapos walang... Malay mangyari yun. Tapos pinagbabaril tayo ng military doon. Malay mangyari yun. Kasi diba? walang tsaka yung... Pag nagkaroon ng united dyan, pag nagkaroon kumbaga sa wala pa, hindi pa nasisindi ng sulo. Tapos yung kailangan din natin yung tumitingas ang sulo. Yung suporta po ng simbahan. Kailangan natin yun. Ng lahat yun. Kailangan sa simbahan din. Yung nabalita nung minsan, nawala rin na ngayon. Yung nabalita ni attorney na nakialam yung sa diocese ng Lingayen ba yun? Opo. Si Socrates ba yun? Tungkol doon sa ICC. Ngayon, parang wala na ng balita. Di ba? Hindi consistent eh. Kaya nga po, hindi kaya kailangan magkabuo. Dapat na nga, sir, divine intervention na talaga, di ba? Kaya ako para sa akin, dahil ako naranasan ko na yung people power na yan, ng people power naranasan ko halos lahat. Kung saan dumarating lang yan, sir, alalakyat ka po dito, mo yung idea para nagsishare tayo ng mga idea natin. Dito ka po sa taas. Kasi kaparin itong mahirap mag-text. Mahirap mag-text. Di ba? Sinusulong ang TN-Trio. Kaya hindi mabuo ang people power sa binubuo nitong TN-Trio. Alam nyo kung bakit? Hindi po, sir. Nakikita kasi ng sambayan na may self-interest sa mga ito eh. Yung... Nagakuha mo? Ako man to. Ano ba ang dahilan para kayo nagsusulong ng ganito, ng people power o ano? Ano ang dalian? Sinong iuupo nyo? Sino ang dadalhin nyo? May mamumuno ba sa inyo? People power, wala kang leader. Ng people power. Wala kang leader. Yung kahit barilin siya, kahit makulong siya na yan, wala siyang pakialam, di ba? Yun yung maniniwala pa kung ng people power kung ganito. No balls. Kailangan may balls ka, di ba, sir? Maniniwala pa sa iyo, observe, maniniwala pa ako kung ang halimbawa, mahirap magbitaw na salita eh. Baka mabay tayo eh. Okay lang po yan, sir. I-text nyo na lang po dyan sa baba, sir. Susulat ko rito. Sulat nyo na lang po, sir. Huwag lang nasa... Mayroon kasi ako nakikita eh. Kasi tingnan mo na lang na nanawagan sila nung nakaraan. Nung Incha celebration ba yun? Tingnan mo sila, watak-watak. Tatlong grupo. Ay, pwede ba yun? Kasi, di ba, gusto nila lahat maging boss, di ba, sir? Hindi kanya-kanya silang agenda. Gusto nila sila leader. Isa lang naglalaban nila dapat. Hindi, nahahaluan ng silpintiris ang mga ito eh. Hindi, sir, yung aking pong pananaw, yung aking obserbasyon na, isa lang nga yung pinaglalaban, pero iba-iba yung gusto maging leader. Diba? Yun, isa pa yun. Isa yung pinaglalaban, pero yung wala namang balls. Marami ang gustong maging sikat, maging siya ang maging bida. Tapos takot naman di ba? Mahuli. May isa pang vlogger na sumama rin sa kabila. May isang vlogger sumama rin dito sa kabila. Puputi pa yun. Kaya nga eh. Sila naglalaban-laban. Naglalaban-laban. Tapos ayoko na magsalita eh.
interest nila yun eh. Yun nga yung sinasabi ko, sir. Kanya-kanya interest, hindi yung interest ng Pilipinas. Yun lang yung kahit sino maging leader. Ako nga sinasabi ko, kahit sino maging presidente, basta yun lang gawin, okay na sa akin. Yung sinasabi ko. Kaya wala akong pinapanigan eh. Hindi, ang prediction ko dyan sa people power na para mabuo. Hindi naman siya hinihingi ko. Huwag naman siya nang matuloy. Yung ano po, sir? People power? Kung magkaroon ng malaking kulat, magkaroon ng... Ano po? Mahirap magsalita eh. Kasi sir, pag people power, alam nyo po kung ano mangyayari. Yung mga, maiwan na naman tayo ng Vietnam, yung mga kapitbahay natin bansa, yung mga investor tatakbo na, ayaw ko dyan sa bansa na yun, ang gulo. Ganon. Kaya sana wag na lang. Bakit? Hindi ba Singapore nanggaling din yan sa halos civil war? Oo nga po sir, pero matagal na yun. Naka-recover na sila, di ba? Kanya lang ang umupo. Matino. Ang umupo. Di ba? Tayo sana noon nangyari na rin eh. Di ba nung panahon ni Core? Opo. Hindi kasi nasa law diba, dapat hindi ba nung panahon ni Core revolutionary government siya. Ngayon, hindi lang naidiretso ni Core yung sistema na dapat sinulo niya na lahat. Hindi niya dinaan sa due process. Pero sir, alam niyo po sir, di ba ang dadami dyan ng mga kongreso, senado, mga matatalino sila, di ba? Pero tayo, ordinaryong tao lang, nalalaman natin, ganito lang gawin ng Pilipinas, yung law, lahat na okay na. Di ba? Mawawala ng gana yung mga kurakot na yan na naghahangad na kumapit sa gobyerno, sa power. Politiko natin, katalinuhan yan, hindi siya kauunlad ng bayan. Para lang nga sa kanila, di ba, sir? Yun, natumbok mo. Wala nag-iisip sa para sa bansa natin sa kabuuan. Puro lang kanya-kanya silang hindi nila ginagamit. Kung paano tatakbo ng maganda ang Pilipinas o paano. Wala sa bokabularyo nila yon. Kaya nga po ako sinasabi ko na palagi, di ba, sir? Okay na, mag-focus na lang kayo sa ekonomiya para pag lumago ekonomiya ng Pilipinas, kahit magnanakaw makikinabang, di ba? Lahat tayo naman makikinabang. Kasi wala na akong na makikita na yan na sa atin na mamumuno na mayroong ganong prinsipyo. Yun lang yung para sa bayan lang. Hindi yung sa sarili niya, di ba? Tapos pag hindi niya nagawa, magsabi siya, panagutan niya, huminto na siya. Di ba, sir? Walang ganun sa atin. Walang balls. Walang itlog. Yung lalaki kayo panagutan nyo. Di ba? Responsibilidad nyo lahat. Yun lang gagawin nyo. Tingnan nyo. Wala. Di ba? Tapos yung nakaraan kasing administrasyon, di ba? 3 months lang ba yun? Sabi niya, sir. Ilang months daw yun? Kaya nga pagmasdan mo yung mga mga senador natin, congressman natin, pag nag-usap-usap yan, Sir, di ba si Duterte sabi niya 3 months daw po? 3 months daw yung drug war, di ba? Ano yun? 6 months, 3 months. Puro sa nila lang ang pinag-uusapan nila. Wala silang naplano kung paano nilang pagagandahin ang dapat merong dapat yung mga halimbawa mga ngampanya, dapat hanapan natin sila. Pag hindi mo nagawa, ano gagawin mo? Yung magsasalita, nahihinto na lang siya. Yun yung dapat iboto natin. Ay, bawat kampanya naman Bakit? Mayroon na bang sinasabi silang natupad, di wala rin? Bugok nga lang, may itlog. Ayan po si Lady Bird. Sir. Kasi at least nakapunta po siya, di ba, sir? Bumanat ka agad. Bumanat ka agad. Kasi naman, sir,
Ano, di ba? Tingnan mo si Duterte, sabi niya 3 months ba? 6 months. Bigyan niya ako ng 6 months. Anuhin ko yung droga. Pag hindi mo nga nagawa, wala sa atin nagtanong ng ganun. Pag hindi mo nagawa, hinto ka ba? Wala, di ba? Wala sa atin nagtanong. Ngayon, pag mayroon nangangampanya sa atin, sabihin natin, ano ngayon pag hindi mo nagawa? Di ba? Ganun. Huminto ka. Pangako mo, hihinto ka. Pag sinabi, may nangangandidato na nagsalita ng ganun, nagbitaw ng salita, na pag hindi ko nagawa yan, hihinto ako kagad. Yun yung iboboto natin. Di ba, sir? Dapat ganun. Hindi yung nangako, lahat naman sila nangangako. Pag hindi nila nagawa, ano gagawin? Wala, di ba? Ngayon, maghanap tayo ng hanapin natin yung question na ganun, i-question natin yung kandidato natin. Pag hindi mo nagawa, papanagutan mo ba? Hinto ka ba dyan sa pwesto mo? Yun. Pag sinabi niyang hindi, di umalis ka na. Hindi ka namin buboto. Di ba ganun dapat, sir? Kasi na, paano pa natin masusumbatan yan Nakaupo na, nanalo na. Ay, kung manalo siya nga, tapos hindi niya nagawa, ay di, anuhin na natin, pagbabatuhin na siya, di ba? Parang si Duterte, yung pangako niya, hindi niya nagawa. Wala naman tayo magagawa sa kanya. Hindi, sir. Ayun nga, dapat yung taong bayan na, doon na tayo mag-people power. Di ba, sir? Pwede. Di ba? Tarantado. Di ba pwede natin sabihin, pangako mo, maglagay ka, papirmahin natin, sir, pag hindi niya nagawa, pumirma siya. Pag hindi mo nagawa, pag hindi ka uminto, pupugutan ka namin ng ulo, ganun. O kaya, firing squad. Di ba? Di ba maganda yung ganun? Kasi lahat lang sila nangangako. Hindi naman nagagawa. Wala nangyayari. Bago siya umupo o kaya bago siya halimbawa, maging leader, ipapirma natin. Pag hindi mo nagawa 6 months o 1 taon, pugutan ka namin ng ulo, papayag ka ba? Dapat doon. Sumumpa ka. Pasusumpa siya. May pirma pa. Ganon. Pag hindi, edi ka namin buboto. Panahon lang naman ng eleksyon, matatamis ang dila ng mga yan. Kaya nga po, nagiging party nga, di ba? Piyesta sa Pilipinas. Ito, merong input si sir. Si Sis Lady Bird. Ano po, sis? Yung ang mahirap po kasi ang... bigay niyo po yung para alam naman natin kasi yung problema ng Pilipinas. Ano yung solusyon? Di ba, sir? Ano yung magandang solusyon? Ano dapat yung gawin? Kasi alam mo maganda solusyon dyan sa problema ng Pilipinas. Matulog na tayo. Matulog na tayo. Sumubra na pala yung oras natin. Hindi, okay. Pero maganda po yung ko, di ba? Yung aking... Hinibiro ko na kayo. Sir, di ba? Papirmahin natin pag hindi mo nagawa yung mga pangako mo, pugutan ka namin ng ulo. Pumirma ka, yes or no. Yun lang. Pag umukay ka, ikaw, iupo ka namin presidente. Ano po? Iupo ka. Kaya nga. Sige. Lahat kami, iboboto ka namin. Pumirma ka. Pag hindi mo nagawa, pugot ulo mo. Yun lang yun, sir. Kung may balls ka, gagawin mo yun. Sige nga. Kung kaya mo maging kung kaya mo panagutan ang mga salita mo at mga pangako mo. Ibig sabihin, totoo ka nga talaga. Kung magsasign ka, pugot ulo mo pag hindi mo nagawa yung pinangako mo na yan. Dapat ganun tayo kaanong sambayan ng Pilipino. Ganun tayo ka-igpit sa ating mga binoboto na yan na inuupo natin mga tagapaglingkod natin, di ba, sir? Tama ba ako? Tagapaglingkod. Ilang pinaglilingkuran natin. Sige na, sir. Okay na. Kapag lingkuran natin sila, basta magawa lang nila yung pinangako nila. Pag hindi, pugot ulo mo. Kasi pag... Hindi ba pagka nakaupo na yan, kala mo kung sino na yan hindi. Paano yung pangako niya? Nag-sign nga siya, di ba? Samantalang nung nangangampanya, kamay rito, kamay doon. Pero kung nakaupo na yan, sino ka ba? Mahirap po kasi ang mga politiko na upo. Ang habol lang ay kapangyarihan. Kaya nga po, di ba, sir? Asis? Kaya bago hindi nga siya makakaupo pag hindi siya pumirma na pag hindi niya nagawa yung pinangako niya, pugot ulo niya.
Ayun yung kasunduan natin. Kasunduan ng sambayan ng Pilipino. Diba? Yung pangako mo, sundin mo. Pag hindi, ayan, pugot ulo. Para ano na, tingnan natin kung sino yung gusto pang maging pinuno ng Pilipinas na na may balls, di ba? Alam mo kasi pag meron kang ganon, hindi gagawin mo talaga eh. Kasi pag hindi, pugot ulo mo, di ba? Yun lang yun eh. Kasi tayo, pangako lang sila ng pangako, wala naman nangyayari, di ba? Kasi hindi tayo nagsasabi pag hindi mo nagawa, ano ngayon yung pwede namin gawin sa'yo, di ba? Yun. Kapares ng natinig ko yung talumpati ni Marcos. Ano po, sir? Ang salita niya nung matapos ang eleksyon. Ano po, sir? Sa mga nananalo daw, be honest. Sa mga sa mga nanalo nung nakarang barangay eleksyon, be honest. Ay, naku. Nakuha mo ba yun? Oo nga. Yan ang mensahe niya. Be honest daw, natawa ako eh. Sa atin yung problema, sir, ayan na, di ba? Alam na natin, ganyan gawin natin. Siguro, wala nang magnanasa pang umupo dyan sa gobyerno pag ganong kabigat yung parusa nila pag hindi nila magawa yung mga pinangako nila. Kasi madali eh. Magaan kasi yung Pilipinas, yung walang accountability. Diba, sir? Ayun, yung wala sa atin. Kaya, tapos madali tayong wala sa bokabularyo ng mga politiko. Madali tayong magpatawad. Kaya, yun yung inaano nila. Kasi, hindi tayo ng accountability. Diba? Yung iba, may wheelchair. Meron pa sa liig. Diba? Meron hahanap ng wheelchair na lang na yan, no, di ba? Accounting, mayroon tayo. Accounting, wala. Hindi, yun dapat gawin natin. Ano po, sir? Ano na? 12:25 na. Ano po, sir? Kararating lang kasi ni Lady Bird, di ba? Gusto okay. Paakyatin po natin. Kailangan umakyat. Kailangan niya po dapat merong may way. I move na si Al. Good night na raw. I move. Good night. I move na raw. Good night na po, Sir Al Olalia. Thank you po sa pagpunta. Good night na po. Ano, sir? Tayo? Oo, sige. Good night na sa lahat. Good night na po. Sir Gis, good night. Sis best friend, good night na sis. Good night. Tsaka si sis Lady Bird, yung nasa baba, sis, Sir Al. Sino po ba yung nasa baba? Good night na po at maraming salamat po sa pagpunta. At magandang gabi po sa inyong lahat. Bukas tayo ulit. Okay. Bye.